Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Nionita Delorino. Sabi niya, hintay tayo until June. Yan ang isip ko na mag-settle sila within the period. Think positive always, Kim Pao fam. Just saying. So you mean until June 2026 po, Ginang Nionita Delorino, tayo dapat mag-antay para mag-settle si Kim and Paolo Abilino? Meron na po ba kayong naririnig na sa month na yan, sa taong yan, magsisettle si Kim and Paolo? Aba, kung totoo po ito, Ginang Nionita, marami po ang magiging masayang Kim Pao fans pag nagkataon. Paano naman po pag dumating yung June 2026 tapos hindi naman sila nagsettle, until kailan pa tayo pwedeng mag-antay? Kasi malay nyo, may change plan si Kim and Paolo Abilino, diba? After 3 years na lang magpakasal, diba? So medyo matagal po yun para po sa kanila. Knowing Kim and Paolo Abilino, hindi na po sila pabata, kundi sila po ay patanda na sa edad. Pero sa face naman, sa looks naman, hindi naman halata na sila po ay nasa line na po ng 30 ba, mga kakimpaw? Yes, nasa line lang sila ng 20s. Parang ang teens lang sila, mga kakimpaw, dahil sa young looking nila. Kaya hopefully makabuo na po sila ng sariling pamilya. Pero bago syempre mangyari yan, mag-settle muna sila sa isa't isa. Mag-propose muna si Paolo Abilino kay Chinita Princess. Nang sa ganon, mga kakimpaw, diba, ay yung process na tinatawag ay masunod. Knowing Chinita Princess, mga kakimpaw, gusto niyan kasal muna bago sila magkaanak. And feeling ko naman mukhang ready na rin si Chinita Princess magpakasal, mga kakimpaw, dahil nasa tamang edad na naman po si Chinita Princess, diba? Nag-aantay na lang yan si Kim Chiu ng proposal for Paolo Abilino. So maraming salamat po sa komento, Ginang Nionita Delorino. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Years Dries TV, we wanted also that Paolo will confirm also his relationship to Paolo. Like Daniel, he confirmed his relationship to Kyla Estrada. Not that we are against their relationship, but sometimes I have a doubt about Paolo's real feelings about Kimi. If ever that Paolo again denies his relationship to Kimi, regardless of those news regarding them during the celebration of Paolo's birthday at Amanpulo, here I am 100% convinced that they are civilly married. But that can be broken up in just an HR. Dito ako natatakot. If that will happen to Kimi, for sure, iiyak kami seniors. At Diyos na lang bahala kay Kimi. There's TV, sa totoo lang, solid Kimi ako. But when Kimi has learned to love Kimi, then I love them both, Kim Pao. God bless them both. God protect and keep them safe always in all their works. Dries TV will not lose hope that they will be united in the holy matrimony as we always pray for this. Thank you so much po sa komento, Ginang Norma Dayag. Hindi po kayo dapat mag-doubt sa relationship ni Kim and Paolo Abilino or sa nararamdaman ni Paolo Abilino kay Chinita Princess. Kasi si Paolo Abilino po, mga kakimpaw, nakita ko talaga yung kanyang malinis na hangarin for Kim Chiu. Seryoso po siya and sobrang love niya si Kim. Base po yan sa mga nakikita ko at nababasa ko pong galaw ni Paolo Abilino. Kaya naman enjoy the process lang, mga kakimpaw.
At support lang tayo sa mga project ni Kim and Paolo, okay? So maraming salamat sa komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa rumors for Kim for 2026 September 21 na kung saan ay attend daw po at dadalo si Kim Chiu kasama ng Batang Quiapo Cast. Sabi kasi dito ng isang account sa X, Kim Pao, kasama pala si Paolo, Kim Pao rumors to join in 2026 Pron September 21 protest. Well, what happened? The cast of BQ side to side are joined the activity from protest against corruption sooner if Coco Martin allowed to join protest 2 against the corruption, do not join by Isko Moreno. So hopefully nga po makadalo si Chinita Princess and si Paolo Abilino. Sana hindi po sila busy pag dumating yung time na yon. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa nabasa natin dito po sa isang Kimpaw community. So akala kasi natin, akala ng ilan, wala po si Paolo Abilino dito sa picture, pero andito pala siya mga kakimpaw at naka-sunglass tapos nakakaplang. Sabi nga dito, yung akala mo wala pero meron. You beside me talaga to si Vincent Cabrera. Ayaw talaga mawala sa paningin niya si Stella Marie. Sumusobra na kayo kay Matt Paolo ha, but I love it. Mag-love-love lang kayo together forever. So, andyan lang pala si Paolo Abilino mga kakimpaw, no? Hindi kasi ito nakita ng ilan kanina. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa pinost ni Natsuki. Sabi niya, pray ko na sana wala ng third party dahil parang di ko kakayanin. Pero nangangamoy Alex in the making na naman. Ano na, Dreamscape, puro walang choice. Sobrang love ko lang ang Kimpaw kaya basta highs, kayanin mo self, basta turunga lang dili katulad ng Julbik. Tapos tinag niya po si Jojo Sagin. So nangangamoy third party daw po dito sa The Alibay. Parang meron daw pong kakompetensya si Paolo Abilino dito kay Chinita Princess. Kasi for sure masakit sa mata and syempre masakit sa puso't damdamin mga kakimpaw, sa mga Kimpaw fans yung mapapanood po nila once na meron pong third party dito sa The Alibay. So parang yung salin lang yan mga kakimpaw na may third party din po, tapos dito sa The Alibay meron ulit. Tapos may nabasa nga ako dito mga kakimpaw na 3 daw po yung lalaki ni Stella dito sa The Alibay, pero syempre Team Vincent tayo. Meron pa si Sam. Grabe naman yung 3 yung lalaki ni Stella Marie mga kakimpaw. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong masaktan kasi drama lang to mga kakimpaw at hindi naman ito sa totoong buhay. Kaya enjoy na lang natin yung mga eksena ni Kim and Paolo at ng third party. Kayo ba mga kakimpaw, okay lang ba sa inyo na may third party dito sa The Alibay? Please comment down below.